magandang siya ay bakla si Lais. Ako naman ay tomboy. Ngayon, wala na po sabi-sabi. Mga isang linggo po, dumuti ako, nagpadala po ng prutas isang basket. Sa simula nung yung prutas na yun, doon na kami nagkakilala ng tuluyan. Nagpagawa siya ng antena eh. Pagod na pagod ako, tinanong niya ako kung nauwaw ba ako. Sabi ko kahit na ano, basta makakainom, makakaano ng pawis. Maya-maya nahihilo na ako na wala na ako sa paningin ko. Dire-diretso ako sa may kama niya. Pag-ising ko nung time na yun, alas 4 na madaling araw, wala na ako saplo. Binaliwala ko na lang, lumabas ako ng parlor nila. Sinanap ko siya, isang buwan kalahati na hindi na ako, ilang buwan din ako hindi nagkaroon, 2 buwan. Eh, hinahanap ko siya sa parlor. Nagtago isang buwan kalahati, siguro iniisip niya nakadiskrasya siya. Kaya nung na yun, bago siya nagpakita, na yung tiyan ko nun, mag-aano na siya, magtatatlong buwan. Doon siya nagpakita, sabi naman niya, pananagutan naman daw niya. Nanganak ako sa panganay ko, kasama ko yan, nang bababae ako sa Fairview. Pangalawang anak ko, nang bababae naman ako dito sa may Muñoz. Tapos pagdating ng pangatlo, dito naman ako sa Welcome. Ay pag wala na kaming pera, uuwi ako ng bahay, galit-galitan pa ako niyan. Aawahin ko pa yan. Dahil alam niya wala na akong pera, naubos na eh. Basta tahimik lang siya, magbibigay ng pera na abot sa akin. Pagka inabot niya na yan, aalis na naman uli ako. Hindi naman ako uwi sa linggo. Dito naman ako mag-i-stayin sa Fairview. Doon kasama ko yung 3 kong anak ko. Hanggang sa na-realize ko sa sarili ko, tama ba yung ginagawa ko sa asawa ko? Parang mali eh. Ginawa ko, sinabi ko na lang sa babae ko, uuwi na lang kami sa bahay namin kasi parang naawa ko sa asawa ko. Parang mahal na mahal ko na rin yata yung asawa ko kaysa sa babae. Yeah, uwi na kami ng Welcome sa bahay namin dating inupahan. Uwi na kami, kasi umabot kami ng 5 taon, nagsama na kami. Yun, ang saya-saya namin, pagka-birthday ng mga anak namin, namamasyal kami kung saan-saan. Pero nung time na yun, nung magsama na kami, parang nagpapaano na siya, nagpaparamdam. Parang hindi ko na kaya. Sabi ko, anong hindi mo kaya? Hindi mo kaya tanggapin. Hindi yun parang hindi na rin ako tatagal sa mundong to. Buat na mawala siya, naging na kami, palabo. Watak-watak na kami mag-iina. Kaya yun, ginawa ko na lang, nag-isip na lang ako magtrabaho mamasura. Eh, mga anak ko, minsan namamalimos. Yung asawa ko sanang nabuhay, ako na lang nawala eh. Eto po mga kapatid, ang nanay na tatay rin po sa kanyang mga anak, si Rosalinda Valdez. Rosalinda, welcome. Naku, nakakaantig naman ng puso yung pinanood namin. Kakaibang naging pamilya nyo, Rosalinda, no? Kasi sabi mo nga, isa kang tomboy. Pagkatapos, ang parang... Asawa well, ko po, ang naging asawa mo, na noong una ay parang gumahasa sa'yo, ay isang bading, si Lahis, na na-inlove sa'yo dahil pogi ka. Okay? Tapos, parang nilagay niya ng pampatuloy yung inumin. Tapos noon, hanggang sa nagdalang tao ka na nga at tuloy-tuloy. Kailan lang yung pinayagan mong magsama kayo? Para lang po sa magiging anak po namin. Ay, ano rin naman ng mga puso nyo? Mabuti rin naman dahil inisip niyo yung bata. So, pinagbigyan mo siya. Pero sinabi na niya sa'yo na mahal ka niya. Inamin niya naman po na mahal naman po ko, hindi na po siya manlalaki. At hindi na rin po ako mababae, sabi ko sa kanya. Ayun. Basta ang ko lang, mahalin natin yung mga giging anak natin. Kakayanin natin doon sa kamatayan. At ilan yung mga anak niyo? Ngayon po, yung pang-4 ko po, hindi niya po nakita. Kasi biglaan nga po namatay po siya. 2 buwan naman po yung tiyan ko na naiwan niya. Anong hindi na nakita? Yung pang-4 ko po, 4 po ang anak namin. Oo. Paano hindi nakita? Hindi niya na po nakita yung... Ako baga namatay siya bago ka manganak dahil buntis ka nun. So, 4 ang anak mo. Na nasa'yo? Ngayon, inaano ko na lang po sa 4 na anak ko. Binubuhay ko na lang po yung pamamasura nga po. Kahit ano pong trabaho, pumasok man po ako ng matino, hindi ko po maano kasi po, wala po mababantay sa 4 na anak ko. Sa mga anak ko, oo. Ngayon, ginawa ko na lang po, binubuhay ko na lang po sila sa mamamasura. Kasama mo sila? Oo. Anong oras ka gumigising sa umaga kayo ng mga Nagising po kami, halimbawa po, pagka nagsimula po kami itong oras na ito, no, alas 12 ng tanghali, uuwi po kami sa tinutulugan po namin plaza, sa gilid po ng nasa. Gigising po kami dyan, baka alas 2, alas 3, nangangalakal na po kami mag-iina.
Kaya yung mga anak ko po, hindi po masyado nakakatulog dahil nga po sinasama ko po sa pangangalakal. Kay Rosalinda, sa pinaka lowest point na masasabi ng iyong buhay, yung pinaka low na bagsak na point ng buhay mo, ni minsan ba naisip mong ipaampo ng mga anak mo? Nung ano po, nung time na po na nawala po yung asawa ko, di nag-isip po ako kung ano po trabaho nga po kukunin ko. Eh wala naman po akong maisip na matino kasi nga po wala po mag-iiwan sa pangapat kong anak. Ginawa ko po, habang naglalakad po kami sa sikat ng araw, sa mga gitna ng kalsada, pag nagdadaan po kami sa may bantay bata, parang gusto ko na po silang iwan dun at kausapin yung guardian na pwede po bang iwan na lang po yung dalawa kong anak ko. Alam po, maya-maya po parang may bumubulong po sa akin, kayanin ko raw po. Ayun po, lahat po, ginagawa ko kahit anong po. Naku, napakahirap talaga sa isang ina. Hindi naman madali yun, ano? Ano mo po, kahit pag-uwi po namin ng mga alas 9 ng gabi, ang pahinga lang po namin, 3 oras, mga alas 2, alas 3, babangon na naman po kami para mangalakal. Ano ba yun? Mga alas 12, ganyan po, aalis po kami, sasama ko po yung dalawa kong anak. Magkano kinikita nyo sa Isa isang naman araw? po, kung makaisang sako po kami, 2 sako, minsan kikita po kami ng 300. Sa isang 100 araw, po. oo. So, tama lang yan para sa pangkain ninyo sa araw. Minsan po, kukulangin pa po. Gawa po yung panganay ko. Sa akin din po umaasa. Gawa nga po yung pang-asawa niyo. Wala rin po. Nakapag-asawa na? 18 pa lang? Yun nga po yung sumasama ng loob ko. Yung pangarap ko, hindi po nila kaya ibigay. Gawa rin po. Kahit saan po ka rin po yung pang-asawa niyo. Ito po, tuloy pa rin po ang usapan namin ni Rosalinda sa ating pagbabalik dito po sa Kasama Mo Kapatid. Huwag po kayong aalis.